Magandang araw mga kaibigan. Okay, may stock po tayo sa dark chocolate. Pwede na kayong mag-order. First come, first serve basis. Dito lang po kayo mag-text na number. Napakasarap po ito. Good for our health. Okay, gusto kong pag-usapan natin yung pahayag ni Senator Amy na hindi na siya nagulat sa umano'y pagkadamay ni Speaker Martin Romualdez sa pagpapapirma ng charter change. Bakit? Hindi siya nagulat. Anong mga ebidensya na nakikita niya na si Speaker nga ang may pakana nito lahat? Okay, pakinggan natin ang balita ng DZAR, Sunshine Media. Ni Senator Amy Marcos ang pagkakadawit ni House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersyal na signature campaign para po sa pagbabago ng ating saligang batas o charter change. Ayon sa Senadora, hindi niya masisisi kung ang Speaker ang tinutukoy dahil niya lahat ng pangalan na nagtetext sa mga tao at ng mga numero ay mga staff ng Speaker. Matatandaan na naging kontrobersyal ang People's Initiative o ang pagsasagawa ng signature campaign matapos nga inireport ng ilang lokal na pamahalaan ng signature buying sa kanilang mga lokalidad. Una na rin sinabi ni Speaker Romualdez noong nakarang taon na ang kasalukuyang 2024 ang tamang panahon para isulong ang charter change. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Okay, so yan po ang balita. May nabasa kong article ba yon o video napanood na plano ni Senator Amy na magpatawag ng Senate investigation tungkol ito. Kasi nakakabahala na eh. Grabe, mga staff, allegedly mga staff ng Speaker of the House ang mga nagte-text, natatanggap na text tungkol dito sa pagpapapirma. So, yun po ang mga ebidensya ni Senator Amy na si Speaker Romualdez nga ang may pakana nito lahat. Okay. Mamaya, i-share ko rin ang aking opinion. Sino ba ang number one na makikinabang pag magtagumpay itong perma campaign na ito? Sino ang makikinabang pag na-amend ang konstitusyon? Okay, mayroong lumalabas na TV ads, iba't ibang TV stations na EDSA Puera ads. Yung yung kahirapan daw sa ating bayan ngayon dahil sa 1987 konstitusyon. Kaya amen, dahil naghihirap ang taong bayan eh. Kaya yung ads na yon, nananawagan ng mga taong kumilos, pumirma para mabago ang 1987 konstitusyon. So, sino ang naglagay ng ads? Gobyerno ba? Hindi pwede kung gobyerno. Dahil People's Initiative nga eh. Mawalan na ng saysay ang People's Initiative kung gobyerno ang nagbabayad sa ads para hikayatin ng mga tao na pumirma sa petisyon baguhin ang konstitusyon. Ang grupo po na nasa likod na it's an NGO, People's Initiative for Reform, Modernization and Action, o in short, PERMA. Ang ganda ng pagkano, PERMA. So lumalabas, kung hindi gobyerno ang nagbayad, dahil bawal eh. Hindi aaminin ng Kongreso ba o na silang nagbayad. Malilintikan sila doon. So parang lumalabas na itong NGO na pirma ang
nagbabayad. Ang nabasa ko lang sa isang form is a certain attorney Abad. So, who is attorney Abad? Gaano kalaki ang resources nila para maglunsad ng ganitong malawakang TV ads? Nako, mahal po ang bayad ng TV ads. Millions of pesos. So, saan galing ang pondo nila? Sarili ba nila? O may utak sa likod lahat nito? So, yun ang mga tanong ngayon. Nakaka-alarma. So, ano ang pinapapirmahan? Ito, anong i-amend? Nakakatawa po. Ang gusto lang i-amend. I'm sorry, parang nakikita ko self-serving dito sa kamera. Kasi ang pinapapirmahan doon sa mga pumipirma, i-amend yung provision. Ang provision sa Constitution, pag ma-amend ang ating Constitution, mag-vote separately ang Kamara at ang Senado. Yun yung nasa saligang batas. Kaya ilang beses na may nagtangka na i-amend ang 1987 Constitution, hindi lumulusot dahil hindi makakuha ng approval ng Senado. Dito sa Kamara, I think March last year, nag-propose na sila ng mayroon na silang House Bill, pasado na sa Kamara, na magkakaroon ng Constitutional Convention. Nako, ang mahal nun, ilang billion, 6 billion pesos ata ang budget. Kasi magkakaroon ng botohan, sino-sino yung mga members ng Constitutional Convention na babago sa Constitution. Ang nakakadismaya doon, yung iprinopose ng mga congressman, ang allowance, bawat member ng Constitutional Convention is 10,000 pesos per day. Wah! Grabe, sweldo naman ng isang trabante sa isang buwan. Allowance lang nila. Ganon. Napakagastos na initiative po yung Constitutional Convention na proposal ng Kamara last year. Kaya lang pag-abot po sa Senado, malamig ang dating. Hindi inaksyonan ng Senado. Kaya walang nangyari. So, to me, ang ganda yung check and balance ng ganun. Itong dalawang chamber, Senate and House of Representatives. So, dapat magkasundo ito. I think 2/3 votes or 3/4 votes bawat chamber para pumasa yung amendments. So, ang pinapapirmahan ngayon sa mga tao, yung petition ng mga tao is para bang willing kami, it is our initiative, parang ganon. Ito, pakinggan nyo yung mga pumipirma. Ang pinipirmahan nyo po, parang pumapayag kayo na pumirma na ang botohan sa pag-amyenda ng ating konstitusyon ay hindi na separate ang House at saka Senado. Ang pinipirma nyo is pag-isahin, voting jointly ang mga congressman at senador. So, 314 na congressman, 24 nga senador, so that's the 337. Mag-vote sila as one body. Ay di, siguradong talo ang mga senador. Ang mananalo sa botohan ay ang mga congressman. Yan po ang provision na gusto nilang ipapirma sa mga tao. So, ito na ngayon, ang mga tao, by the way, ang lumalabas na kapartner ng People's itong perma, lumalabas ang DSWD kasi itinatiming yung pagpapirma kung may ayuda.
lumalabas din na ang kapartner ng PERMA, itong NGO, yung DILG, kasi ginagamit ang mga barangay official sa pagpapirma. Supposed to be, hindi ganun dahil people's initiative. Dapat kung people's initiative lang, poros mga volunteer members ng PERMA ang nagpapapirma. Eh bakit ginagamit ang barangay officials? So, yon ang kaduda-duda. So, sino ang makikinabang? Ito na po yung kanino ko ito narinig? Kay Ka Eric. Narinig ko ito kay Ka Eric sa programa nila sa Laban Kasama ng Bayan. Sabi ni Ka Eric, pag nakagather na sila ng enough signature, so aksyonan na ng mga congressman, at yun na, magbubutuhan na sila doon sa provision. Ang butuhan is jointly or joint nga magboto o separate. Nako, sigurado mananalo yung joint dahil mas marami ang congressman. Pag nanalo na yung botohan, na pag-isahin na lang ang boto, sigurado mababago na ang ating sistema. Magiging parliamentary system na tayo. So, kung parliamentary system, ang presidente, figurehead na lang yan. Head of state lang. Walang masyadong power. Ang makapangyarihan, ang prime minister. So, according to mga haka-haka, mga ano lang pa naman ito. Again, narinig ko kay Ka Eric na pag na-amyenda ng konstitusyon, ang acting prime minister, si PBBM, but later on, i-turn over niya ang posisyon kay Speaker Martin Romualdez. Si BP Inday Sara, anong mangyari sa kanya? Maiit sa puwera na siya sa tingin ko. Kasi anong rule? Wala namang posisyon ng Vice President sa parliamentary system of government. Kaya yun po ang nakakatakot. Sana gumalaw po ang mga may pagmamahal sa bayan na kagaya ko, paulit-ulit ko itong binablog para dissemination. Huwag kayong pumirma na hindi nyo naiintindihan. Hindi po yan ang sinabi nga ni Senator Amy, hindi yan prioridad ng Pangulong Marcos. Sinabi ni Senate President Zubiri, ang charter change hindi prioridad. Nagtataka ako kung bakit ang Kamara sa itong mga kongresista, yan naman ang prina-prioritize. Anyway, nasa ating taong bayan ang pagpasya. Sana huwag kayong basta-basta pumirma.